Nabibis mo ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat po yan dito sa ating dulang. Mr. Romántico. Kung papaanong unti-unting nilalamon ng pigati ang iyong puso't kaluluwa ay dilingin sa aking kaalaman. Sa lahat ng sandali, nababatid kong nababalot ng panaghoy ang iyong kalooban. Bawat patak ng iyong luha ay nakakapagod at nakapanlulumong pagmasdan. Subalit, ang pagdurusa mo ay aking tutuldukan kung mamahalin mo lang ako. Kung mamahalin. Magandang umagang muli. Narito na ngayon ang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating taga-subaybay mula sa kaibiga Valenzuela at siya'y nagpatawag sa pangalang Crispin. Dear Mr. Romantico, hindi inaasahan ni Clarita na dadalhin siya ni Wilson sa hindi kanais-nais na lugar. At ito na marahil ang pinakangambahan niyang pagkakataon na kung saan ay kailangan niyang mamili kung alin ang dapat niyang pakinggan. Ang ibinubulong ba ng kanyang konsensya at isipan o ang hinaing ng kanyang marupok na damdamin? Mamahal sa'yo. Bakit mo ko dinala dito? Malinaw naman ang usapan natin, hindi ba? No sex before marriage. Bakit, Clarita? Wala ka bang tiwala sa akin? Pakakasalan naman kita. Hindi naman yun ang problema, Wilson eh. May prinsipyo akong pinaninindigan, alam mo yun. Hindi na uso ang prinsipyo mo. At hindi na rin yan bagay sa modernong panahon. Sa'yo hindi na uso yun. Pero magkaiba tayo ng pananaw. Kung ganun, ayaw mo? Hindi naman sa ganun. Meron naman tamang panahon sa lahat ng bagay. Kaya hindi ko maibibigay sa ngayon ang hinihiling mo. Sige, bahala ka. Walang sisiyan. Please, Wilson. Huwag ka naman ganyan. Pinapressure mo ko eh. Okay, sige. Hindi kita pipilitin ngayon. Bibigyan kita ng 1 linggo para makapag-isip at makapaghanda. Ano po bang gagawin ko? Mahal ko po si Wilson at ayoko mawala siya sa akin. Noon pa man ay nasabi ko na sa iyo ang mga dapat kong sabihin. At may sapat ka ng pag-iisip upang mapag-aralan ko ano bang dapat mong gawin. Pero nalilito nga po ko, inay. Ayaw kong pagsisihan ng aking magiging pasya. Ano bang mas mahalaga sa iyo? Ang iyong pag-ibig o ang iyong tangal? Pareho po. Pero dumating na nga ang pagkakataon na may isang mawawala. Kaya pumili ka kung ano ang iyong isasakripisyo. Pag-ibig pa o dangal? Kung kayo
niyo po ano sa kalagayan ko. Ano po ang pipiliin ninyo? Pinagdaanan ko na yang, Clarita. Isinugal ko ang aking dangal. Subalit na wala pa rin ang aking pag-ibig. Nagsisisi po ba kayo? Oo. Nagsisisi ako sa nagawa kong pagkakamali. At ikaw ang naging bunga ng aking kapusukan. Subalit ang pagkakaroon ko ng isang mabait, matino, at masunuring anak, kailanman ay hinding-hindi ko pinagsisisihan. Mukhang malungkot ka yata. May problema pa? May hinihingi sa akin si Wilson. Isang bagay na hindi ko pa kayang ibigay. Clarita, lalaki rin ako. Kaya alam ko kung anong gusto niyang mangyari. Ano ba may papaya mo sa akin? Isa akong binatang ama kaya wala ako sa katayuan na magpayo kung anong dapat mong gawin. Pero kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, anong gagawin mo? Gaya ng nasabi ko, isa akong binatang ama. At kung ano man ang nangyari noon sa amin ng nanay ni Miko, pareho namin ginusto yun. At yun ang malaking pinagkaiba ng sitwasyon ko noon kumpara sa katayuan mo ngayon. Mr. Romantico. Mamahalin mo lang ako. Mr. Romantico, humingi ng payo sa akin si Clarita at kung magiging makasarili ko, ay sasabihin ko sa kanyang makipag-iwalay na sa kay Wilson. Subalit iginalang ko pa rin ang kanyang damdamin. At isa pa, ay buhay naman niya yun. Kaya siyang pintor na guguhit at magpipinta ng kanyang magiging kapalaran. Ano ka ba naman, Crispin? Pagkakataon mo na yun. Sana diniscourage mo na lang siya o sinulsulan. Malay natin, makinig siya at makipag-break siya kay Wilson. Obet, mahal ko si Clarita. Kaya hindi ko siya didiktahan. Pero pagkakataon mo na nga yun at tulungan siya. Kung paano niya iingatan ang kanyang dangal. May katwiran ka. Pero gaya ng nasabi ko, ayokong panghimasukan ang kanyang personal na buhay. Crispin, hindi panghihimasok ang tawag doon, kundi pagmamalasakit. Paano kung kakasyan siya ni Wilson pagkatapos niya makuha ang kanyang gusto? Kahit naman anong sabihin ko kay Clarita, siya pa rin ang masusunod sa gusto niyang mangyari. Lagi kitang tinatanaw. O ano? Nakapagpasya ka na ba? Oo. Pero tatanungin muna kita. At sana maging honest ka sa akin. Sige, magtanong ka. Wilson, talaga bang mahal mo ko? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre, mahal kita. 6 na buwan akong nagtiyaga sa panunuyo sa'yo at 3 buwan na kitang girlfriend. At sa loob ng panahong yun, walang ibang babae na nalink sa akin dahil loyal ako sa'yo. Kaya yung dangal ko ang hinihingi mong kapalit ng mga effort mo at pagiging loyal mo sa akin? Ang dami mo naman satsat eh. Oo, o hindi lang naman ang isasagot mo kung papayag ka sa gusto ko. I'm sorry, Wilson. Pero paninindigan ko ang aking conviction. Okay. No problem. Oh, teka sandali. Saan ka pupunta? Wilson, ano ba? Bumalik ka dito. Hindi pa tayo tapos mag-usap.
Ano ngayon ang katayuan nyo? Break na ba kayo? Hindi ko alam eh. Basta tumalikod na lang siya. At bigla niya ako nilayasan. Masama siguro yung loob. Ang babaw naman niya. Para siyang batang biglang nagtampo dahil hindi nabigyan ng candy. Ganun na nga. At naninibago ko. Dahil hindi na siya nagtitext at tumatawag sa akin. At kapag ako naman ang nag-text sa kanya, hindi siya nagre-reply. Hindi rin niya sinasagot ang mga tawag ko. Tingin ko sinasadya niya yun eh. Para ipadama sa'yo ang kanyang pagkadismaya. Mr. Romantico. Mamahalin mo lang ako. Sa romantiko, dama ko ang lumbay ni Clarita dahil sa hindi nila pagkakaunawaan ni Wilson. At nalulungkot din ako para sa kanya. Kung magagawa ko lang sana ay ako nang sasalo sa nahuhulog niyang puso. Hindi ko yun nahayaang bumagsak at magkapira-piraso. Papahirin ko ang luha sa kanyang mga mata at papawiin ko ang hinagpis na kanyang nadarama. Mag-isang linggo nang hindi ko nakikita ang kotse ni Wilson. Mukhang nagkakalabuan na nga sila. At madalang na rin lumabas ng bahay si Clarita. Mukhang dinamdam niya ang pangyayari. Hirap na po ako, Inay. Labis na po ako nangungulila kay Wilson. Masasanay ka rin, anak. At least walang nangyari sa inyo. Hindi katulad ng ginawa ng tatay mo. Tinakasan niya ang kanyang obligasyon nang malaman niyang buntis ako. Pero hindi ko po alam kung hanggang kailan ako tatagal. Parang gusto ko na pong bumigay. Huwag, anak. Huwag kang susuko. Panindigan mo ang iyong prinsipyo kahit na anong mangyari. Paano yan, Wilson? Malapit na deadline ng pustahan natin. Kaya malapit na akong magkakotse. Huwag ka muna magdiwang. Ha? It's not yet over. Oo, mag-iisang buwan na kayo na hindi nag-iimikan. Kasama yun sa plano ko, Abby. Just wait and see. Kakagat din si Clarita sa akin patibong. Oh, well. Eto. Tumatawag si Clarita. Hello? Salamat at sumagot ka, Wilson. Akala ko hindi mo na naman ako kakausapin. Bakit ka tumawag? Miss na kasi kita. Oh? Talaga? Oo. Kaya huwag ka nang magtampo. Please. Kung gusto mong mawala ang tampo ko, ibigay mo sa akin ang hinihiling ko. Sige. Payag na ako. Kahit mamaya, pagkatapos ng klase ko. Good. Very good. O sige, susundin kita mamaya sa school. Wow! Grabe, ha? Wala na akong masabi. Bilib na talaga ako sa'yo, Wilson. Alam ko kasing hindi niya ako matitiis. O paano? Di talo ka sa akin? Uy, teka muna. Hindi pa nangyayari. Gawin mo muna. Okay. Mamaya, aabisuhan agad kita. Okay. Good luck na lang sa'yo. Happy honeymoon! Mr. Romantico. Lagi kitang tinatanaw. Dear Mr. Romantico, marahil hindi nakayanan ni Clarita ang labis na pangungulila, kaya hindi siya nakatiis at napilitang pagbigyan ang kahilingan ng hayok na laman. Kaya ang tulad niya isang basang sisiw na sinakmal at nilapa
ng isang gutom na agila. Sana'y nalalaman mo. Hindi ako makapaniwala, Clarita. Virgin ka pa rin sa edad na 30. Dahil sa'yo ko lang unang ipinagkaloob ang aking pagkababae. Bakit? Wala ka bang naging ibang boyfriend? Meron, 2. At pareho silang nakipag-break sa akin dahil tinanggihan ko ang hinihiling nila. Kaya pala tinanggihan mo rin ako. Pero bumigay din ako sa bandang huli. Dahil mahal na mahal kita, Wilson. Kaya sana naman, hindi ko pagsisihan ang aking naging desisyon. Huwag kang mag-alala. Magiging tapat ako sa'yo. Ikaw lang ang mamahalin ko at wala nang iba. Sinabi mo yun, no? Kaya asa ako, tutupad ka sa pangako mo. Hindi lang dito sa kamang ating hinihigaan. Kaya kong patunayan ang aking pagkalalaki. May isang salita ako. Kung anong sinabi ko, kaya kong panindigan. Oh, I love you. I love you. Love you so much, Clarita. I love you more, Wilson. I love you. I love my heart. Patawarin niyo po ako, Nay. Kung hindi ko napanindigan ang aking prinsipyo. Naintindihan kita, anak. Basta't masaya ka sa iyong naging pasya, magiging masaya na rin ako. Opo, Inay. Masaya po talaga ako. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ay naranasan ko at naramdaman ng lubusan kung paano magmahal. Pero huwag ka rin masyadong umasa, anak. Dahil dito mo palang masusubok ang hangganan ng pagmamahal ni Wilson sa'yo. Kaya ihanda mo yung sarili. Dahil walang bagay na tiyak sa mundong ibabaw. Alam ko naman po yun, Inay. At nakahanda akong harapin ang anumang consequence ng aking desisyon. O ano, Abby? Mission accomplished. Hindi lang pasok sa banga, kundi basag pa ang banga. Ay di wow. Congratulations. Congratulations lang. Bakit? Ba, hindi mo pwedeng ganun lang. Huh? Panalo ako sa pustahan. Kaya maniningil ako. Ano, gagawin mo akong kotse? The Sure. way we used to? Siyempre. Namiss ko kaya yung asim mo. O ano? Game? Sure, no problem. At patutunayan ko sa'yo na mas masarap pa rin ako at mas maasim kumpara kay Clarita. Mr. Romantico. Mamahalin mo lang ako. Mr. Romantico, hindi naging tapat sa kanyang pangako si Wilson dahil pagkatapos mismo na kanilang pulot-gata ni Clarita ay mabilis na lumipat ng kandungan ang taksil na binata. Nagpapatunay lang yon na hindi talaga pag-ibig ang nagpapaikot ng mundo ni Wilson kundi init ng makamundong laman. Nag-iisa. Oo, ngayon. Ano masasabi mo? Sino sa amin ni Clarita ang mas yummy? Uy, siyempre, si Clarita. Very obvious namang sariwa pa siya. Samantalang ikaw, malapit ng mabilasa. Uy, grabe siya, ha? Bilasa talagang term na ginamit. Ang sabi ko, malapit ng mabilasa. Kumbaga sa kotse, si Clarita, brand new. Samantalang ikaw, second hand. Pero in fairness, mahusay pa rin ang iyong performance. Kasi doon ako pwedeng bumawi. Hindi kaya gawin ni Clarita yung mga ginagawa ko.
Kaya kung ikaw naman yung magiging kotse, mas mahusay pa rin akong driver kesa sa kanya. Student permit pa lang yung hawak niya. Kailangan pa siyang turuan. Samantalang ako, meron ng professional driver's license. Kaya kitang i-drive kahit na hanggang doon sa ikapitong langit. Sa palagay mo ba, tama ang ginawa ko? Sa totoo lang, hindi ko alam. Dahil ganyan din ang tanong ko noon sa aking sarili. Basta isang bagay na aking natitiyak ng mga sandaling nakatapak ako sa ulap. Masarap at matamis ang lasa ng pag-ibig. Sang-ayon ako sa'yo. Dahil hindi ko kayang ipaliwanag ang kakaibang saya habang naglalakbay ako papuntang langit. Oo, masarap makarating sa langit. Pero walang kasing pait kapag bigla kang bumagsak sa impyerno. Huwag naman sana mangyari yun sa akin, Crispin. Sana nga, Clarita. Pero ang buhay ay parang gulong. Kaya magdiwang ka na habang ikaw ay nasa ibabaw. Dahil siguradong ikaw ay magluluksa kapag napunta ka sa ilalim. Binabantayan. Ayos ha. Pasok ang 9 ball. Ang galing mo, Crispin. Isang sargo lang. Pasok ang 9 ball. Para lang jowa ni Ma'am Clarita. Sinabi mo pa. Matinik talaga at matulis ang Wilson na yun. Hindi ko talaga akalaing bibigay sa kanya si Clarita. Gayong very conservative siya. Ganun talaga. Kapag naangkin mo ang puso ng isang babae, lahat ng parte ng katawan niya, maaari mo na rin angkinin. Nagpapatunay lang yun sa isang mensahe ng kanta. Yung kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Tama na, sagwa eh. Obet, paano naman ako? Ha? Paano ko susundin ang itinitibok ng aking puso? Yun ang masaklap. Dahil sarado na ang pinto na gusto mong pasukin. At kung bumukas man yun, hindi ka pa rin maaari pumasok. Dahil meron lang tao sa loob. Mr. Romantico. Mamahalin mo lang ako. Mr. Romantico, hindi ko alam kung paano ko susupilin ang aking damdamin dahil pag-aari na ng iba ang puso ng babaeng gusto kong pag-ukulan ng aking pagsintang wagas at dalisay. Aanhin ko nga bang damo kung hindi ko na maaaring ipakain sa kabayo? Nag-iisa. May gusto ko itanong sa'yo, Crispin. Ano yun? Wala ka na bang balak na mag-asawa? Siyempre meron. Pero walang magkamali eh. Ang sabihin mo, pihikan ka lang. Imposible namang walang magkagusto sa'yo. Mabait ka, masipag, maalalahanin, at responsable. Alam mo, mapalad ang babaeng mamahalin mo. Sayang, Clarita. Mapalad ka sana kung nagkataon. Ha? Ha? May sinasabi ka ba, Crispin? Ako? Kwan, ang sabi ko, darating din sa takdang panahon ng babaeng nakalaan para sa akin. Mamahalin mo lang ako. Clarita, kailan uli? Anong kailan? Alam mo na ang ibig kong sabihin. Wilson, mahigit 2 linggo pa lang ang nakakalipas pagkatapos na nangyari sa atin, hindi ba? Ayun na nga eh. Ang tagal ko nang nasasabik sa'yo. Parang ayoko na, Wilson. Ayan ka na naman eh. Magkukulitan na naman ba tayo? Paghihintayin mo na naman ba ako ng ilang buwan? Basta, ayoko pa. Kaya wag mo na ngayon. Kailan nga? Ewan ko. Bahala na.
Napapansin ko, anak. Habang tumatagal padalang ng magawi rito si Wilson. May problema ba kayo? Mukhang bumabalik po siya sa dating gawi. 2 buwan na pong malamig ang pakikitungo niya sa akin. Bakit nga? May pinagawayan ba kayo? Gusto po kasi niyang maulit yung nangyari sa amin. Pero hindi ko na po siya mapagbigyan. Bakit? Anong problema? Ang sabi mo sa akin, naging masaya ka sa una niyong pagniniig. Oo nga po. Pero... Clarita? Tapatin mo ko, anak. Ano ba nangyayari sa iyo? Kotse ni Wilson ang papalabas ng motel na ito, Kanya nga. Plate number ito ng kotse niya. Haharangan ko. Wilson! Clarita? At kasama mo si Abby? Anong ibig sabihin nito? Mr. Romantiko. Lagi kitang tinatanaw. Dear Mr. Romantico, noon pa man ay naihanda na ni Clarita ang sarili sa mga hindi ka nais-nais na pangyayari. Subalit hindi pa rin niya maiwasan ang magulangtang dahil siya mismo nakasaksi sa isang krimeng siya rin ang biktima. At paano nga niya pakikitunguhan ang mga salaring ngayon ay nasa kanyang harapan. Na may nagmamahal. Mga walang iya kayo. Kailan niyo pa ako ginagago? Relax ka lang, Clarita. Naglilibang lang kami ni Wilson. Walang personalan. At kailan pa naging libangan na ginagawa ninyong kababuyan? Huminahong ka, Clarita. Let me explain. You have nothing to explain. Dahil malinaw pa sa sikat ng araw ang inyong katangsilan. Huwag mo akong sisihin. Dahil kasalanan mo ito. Hindi mo kasi kayang punan ng aking pangangailangan. Tama si Wilson. Kasi madamot ka. Hindi ko nakasalanan kung mapagbigay ako. Ang galing niyo rin naman, ano? Ako ang biktima dito dahil ako ang niloko ninyo pagkatapos ako pa ang pinapalabas ninyong may kasalanan? O sino ba may pagkukulang? Di ba ikaw? Okay, fine. Ako na ang mali. Ako na ang may kasalanan. Kung alam ko lang na aabot tayo sa ganito, dapat pala hindi na kita pinagbigyan noon pa. Sorry ka na lang, Clarita. Dahil nagpauto ka kay Wilson. At nagsalita ang hindi uto-uto. At talagang hindi ako uto-uto kasi marunong akong sumugal. Hindi ko itataya ang puso ko kung alam kong dihado ako. At higit sa lahat, hindi ako kasing tanga mo na isang iglap, ipapatalo ang puso at dangal. Tama si Abby. Marahil nga naging tanga ako. Hindi ko pinakinggan ang isip ko. Kaya eto, akong talunan. Bakit nga ba ako nagtiwala kay Wilson? Gayong alam ko naman mapaglaro siya sa pag-ibig. Pero ano magagawa ko kung siyang itinibok ng puso ko? Clarita? Crispin? Saan ka pupunta? Uuwi na. Uuwi na? Nakalagpas ka na sa inyo Ha? Oo, narito ka na sa tapat ng bahay namin. Ganun ba? Pasensya ka na. Lutang kasi ang isip ko eh. Bakit? Ano nangyari? At mukhang namumugtong mata mo. Anong problema? Nahuli ko sina Wilson at Abby.
lumabas sila ng isang motel. Ano? Akala ko pa naman matinong lalaking yun. Kung ganun siya kagwapo, ganun din siya kagago, no? Tama ka, Crispin. Nagpanggap lang siyang matino. Pero ang totoo, manliloko talaga siya. Teka muna, bakit ba dito tayo nag-uusap? Halika, pumasok ka muna sa loob. Langit ang bibigay sa Paano yan, Wilson? Wala na kay ni Clarita. So what? Walang problema. Ganun talaga eh. Eh di single ka na uli. Okay lang. Marami namang babae dyan. Tama ka. Andiyan ka naman eh. Wilson, alam naman nating pareho na naglalaro lang tayo. Kaya mag-enjoy na lang tayo. Mahirap maging seryoso sa pag-ibig. Oo nga. Sakit lang ng ulo. Oo. Ay, Diyos ko! Wilson! May mga kasalubong tayong boss! Iwas mo! Malagay kayo! Mr. Romantico. mamahalin mo lang ako. Tunay nga mabilis ang balik ng karma, Mr. Romantico. Dahil sa isang iglap, pinagbayaran ni na Wilson at Abby ang kanilang kataksilan. Tadhana ang sumingil sa kanilang mga naging utang. Ka na mangangamba. Ano ngayon ang balak mo, Clarita? Makikipag-break ka na ba sa kanya? Dapat lang, Crispin. Dahil ayoko ng patuloy na maging tanga. Hindi ka naman tanga. Umibig ka lang at nagtiwala sa maling tao. Parang ako lang. Mali rin ang taong minahal ko. At least ikaw, matagal na nakabangon. Samantalang ako, ngayon palang nadapa. Don't worry. Narito lang ako. Isang matapat na kaibigang handang dumamay sa'yo. Maraming salamat, Crispin. May tumatawag sa'yo. Sino kaya ito? Numero lang ang rumihistro sa cellphone ko. Hello? Yes. Ako nga. Bakit po? Opo, kilala ko po siya. Ano? Sa ospital po yan. Sige po, pupunta ako. Clarita, sino kausap mo? At sinong nasa ospital? Isang concerned citizen ang tumawag sa akin. Nakita nila sa cellphone ni Wilson yung number ko na huling tinawagan ni Wilson. Kaya tinawagan ka. Oo. Bakit? Ano ba nangyari kay Wilson? Na-aksidente silang dalawa ni Abby. Ganun ba? O sige, puntahan natin ang sinabing ospital. Anong sabi ng doktor? Kumusta na sila? Patay na si Abby. Ha? Dead on arrival. Kaya nandun siya sa morgue. Si Wilson, anong nanglagay niya? Marami siyang bone fracture sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pero malubha ang naging pinsala ng kaliwa niyang paa. Kailangan daw yung putulin. Ganun ba? Oo. Nakakalungkot naman ang sinapit nila. Tama ka. Dahil sa kabila ng kasalanan nila sa akin, nalulungkot pa rin ako sa sinapit nila. Marahil ay yun ang naging parusa sa kanila ng Diyos, anak. Siguro nga po, Inay. Pero labis pa rin po ako nalulungkot at nasasaktan. Bakit kailangan umabot ang lahat sa ganitong trahedya? Dahil yun ang nakatakda. At kung anong tinakda ng langit, hindi na natin yun maiiwasan pa. Sa palagay niyo po, Inay, ano kayang itinakda para sa akin? Ano po kayang
aking magiging kapalaran. Basta, ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuting tao at mabuting anak. At balang araw, magiging mabuti rin at maayos ang iyong kapalaran. Mr. Romantico. Mamahalin mo lang ako. Mr. Romantico, magkahalong lungkot at tuwa ang aking naramdaman ng mga sandaling yun. Nalulungkot ako dahil dalawang nilalang ang napahamak. Subalit natutuwa rin ako dahil tila umaayon na ang hihip ng hangin sa direksyong gustong tahakin ng aking kapalaran. Ika'y nag-iisa. Malaki ang naging kasalanan ko sa iyo, Clarita. Kaya mabigat din itong naging kaparusahan ko. Sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin ginusto ang nangyari sa inyo ni Abby. Clarita, marami akong napagtanto. Hindi lang naman kasi ikaw ang sinaktan ko. Marami sila. Kaya tatanggapin ko ang pangyayaring ito ng maluwag sa dibdib. At nagpapasalamat pa rin ako dahil buhay pa ako. May pagkakataon pa akong ituwid ang aking mga pagkakamali. Tama ka. Dahil marami tayong dapat matutuhan sa mga hindi ka nais-nais na pangyayari sa ating mga buhay. Oo. At nagsisisi na ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Patawarin mo ako, Clarita. Kalimutan mo na yon, Wilson. Basta't magbagong buhay ka na. At ganun din ako. Oo. Oo, Clarita. Malaya ka na. At sana matagpuan mo ang lalaking tunay na magmamahal sa'yo at hindi ka lolokohin. Nalulungkot din ako, anak, pero ganun talaga ang buhay. Ano ngayon ang plano mo? Nakipaghiwalay na po ako ng maayos kay Wilson. Paano ang pinagbubuntis mo? Sino po may sabing buntis ako? Hindi po, inay. O hindi ba, nagdududuwal ka nung isang araw. Tapos ang sabi mo, lagi kang nahihilo. Nagkataon lang po yun. Paano po ako magiging buntis? Regular naman po ang aking monthly period. Ay, ganun ba? O edi salamat dahil mali pala ang aking akala. Lagi kitang tinatanaw. Huwag kang mag-alala. Dahil gaya ng nasabi ko, tutulungan kitang makamove on. Salamat, ha. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Clarita, higit pa sa isang kaibigan ang turing ko sa'yo. Dahil noon pa man, minahal na kita. Crispin. Magtiwala ka sa akin. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, akong tutupad ng pangakong inasahan mo kay Wilson. Hindi madali ang lumimot. Pero, hindi rin naman siguro mahirap mahalin ang isang katulad mo. Oo, Clarita. Kung mamahalin mo lang ako, pangako, hindi ka na muling luluha pa. Sa puso ko ika'y Mr. Romantico. lagi kitang tinatanaw.
Mr. Romantico, hindi naglaon ay natutuhan din akong mahalin ni Clarita. At sa ngayon ay kasal na kami at mayroong isang anak. At tuwang-tuwa si Miko dahil meron na siyang kapatid. Hanggang dito na lang, Mr. Romantico, at maraming salamat sa pagbibigay daan mo sa aking liham. Lubos na gumagalang, Crispin. Crispin, may mga taong nangangako sa isang karelasyon na hindi kayang panindigan at tuparin. Sa sandaling iniwan nito, ang taong labis na mahalaga sa iyong buhay ay naroon ka upang siya ay sagipin sa pagkalunod ng kalungkutan. Sa gayong pangyayari, sa kanya lang makikilala ang iyong kadakilan at siya ay magiging handa upang muling buksan ang puso sa larangan ng pagmamahal sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, at higit sa lahat, sa tamang taong handa niyang mahalin magpakailanman. Ngayong may supling na kayo ni Clarita, sikapin mong magkasundo sila ng una mong anak at ituro ang pagmamahal sa bawat isa bilang magkapatid nang sa ganoon ay makabuo ka ng isang maligayang pamilya. Langit ang ibibigay sa iyo. Mga kaibigan, muli ko po kayong inaanyayang subaybayan ang isa na namang magandang kasaysayan ng pag-ibig na aming itatampok sa susunod na pagtatanghal. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico. Oh